Hello, magandang araw po. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa pagkasaliksik ko na naman po, may nadiscover na naman po ko kung ano po ang kalakalan sa gobyerno natin. I-share ko po sa inyo ang nangyayari sa loob ng gobyerno natin at sa mga politiko o politika dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dito sa buong Pilipinas. May mga politiko po pala na hindi natin alam kung ano ang loopholes nila. Sa madaling salita, salin na nakadeposito. Ang sinasabi po sa batas, kapag katapusan ng December o katapusan ng taon, magdideklara sila kung magkano ang pera nila sa bangko. Kaya lang, wini-withdraw nila ang pera nila sa buwan ng Nobyembre o Disyembre para pag may mag-file sila ng salin nila, wala nga silang deposito o kaya mayroon lang silang couple of thousand. Kasi winidraw na nga po nila bago dumating ang pagdideklara nila ng salin nila. At pagdating naman po ng Enero, idideposito po nila ulit. Kaya mga kababayan, kayo na lang po ang magusga o kayo na lang po ang desisyon kung ano po ba talaga ang tama ba talaga ginagawa nila o mali. Sa inyo po yan. Bakit hindi natin habulin ang pera na para sa ating mga mamayan? Di po ba? Mga palusot o pagdadalawang ginagawa na lang nila na loopholes sa salin. Lahat ng pag-aari nila, real estate, bank accounts, at iba pang pag-aari, ilalagay po nila yan sa ibang pangalan para hindi po sila masundan. Yan is very, very heads third. Di wala na naman silang pag-aari. Dahil lahat ay nilagay sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas, kasi i-inspeksyon po yan. Pati yung mga malalapit na kamag-anak nila, dun po nila ilalagay sa malalapit na kaibigan o pagkakatiwalaan. Doon po nila i-deposit ang pera. Yan po ang katotohanan sa loob ng gobyerno natin. Para pag nagdeklara sila ng salin, wala naman talaga silang pera sa bangko. Kasi winidraw na po nila bago magdeklara sila ng salin. Ngayon, pagdating po ng Enero, i-deposito naman po nila ang pera nila. Di ba? Gaano kagaling ang politiko dito sa ating bansa. Pero para sa paniniwala ko, it's corrupt. Ito naman po ito naman po yung mga kailangan nilang mga ginagawa nila na hindi naman tama. What a hypothetical accusation that is a problem is this country. We're all for honest government, and yet the world condemns as one of the most corrupt. Yan po ang bansa natin. Corrupt countries in the world. That's why it is all difficult to win any international election, is any international campaign. Because the Philippines, among others, has a reputation of being of corrupt mga country. Corrupt of country. Yan po ang nakikita ko dito sa bayan natin. Iisip ng iba, kung corrupt ang bayan natin, kahit sinong tumakbong politiko, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan.
sa loob ng Malacanang. Bawat isa sa kanila, walang kasalanan ba? Or talagang kinukurap lang nila ang pera ng ating bayan? Ang salin, dapat dinideklara nila yan. Yan po, dapat malaman nyo yan. Kailangan, tuwing November, December, kailangan po taon-taon niya magdideklara po sila ng salin nila kung magkano po ang nakadeposito sa bangko nila. Para alam naman po natin. Pero paano nga po natin malalaman? Di ba? Eh kung November, December pa lang, biniwithdraw na nila. Kaya, walang magiging maganda ang takbo ng bansa pag may mga politikong kurap. Baguhin na po natin sistema dahil maraming tao ang umaasa sa inyong mga nakupo. Maswerte na lang po at papasalamat kayo at kayo ay nasa ganyan. Kung kayo po ang nasa sitwasyon namin, baka nagrevolusyon na po kayo. Paalala lang po, baguhin na po natin ang sistema sa bansang Pilipinas natin dahil halos nagbabanuan number 1 tayo na kurap ang country ng Pilipinas. Masakit man tanggapin, pero yun ang totoo. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas.